Sabihin mo nga sa akin ng diretso, Gary. Ilan pa? Ilan pa sa mga suppliers ang kumalas ngayong araw? Halos lahat sila rito. Nakarating na sa kanilang balita tungkol sa pagkalugi ng furniture line natin sa Cebu. At si Leandro, nag-counter offer siya ng mas mataas na presyo para sa mga raw materials. At hinayaan mo lang, kayo ang board members. Trabaho ninyong protektahan ang kumpanya sa mga ganitong atake. Hinampas ni Rayton ng makintab na mesa sa kanyang opisina. Nagkalat ang mga papeles sa sahig. Nakatayo sa kanyang harapan si Gary, ang isa sa mga kasosyo niya na halatang umiiwas ng tingin sa kanya. Wala na tayong pera. Yun ang totoo. Kung ako sa'yo, ibibenta ko na ang shares ko habang may halaga pa. Siguro ito na ang katapusan ng negosyo na itinayo ng tatay mo, Rayton. Lumabas ka! Bago ko pa makalimutan na magkaibigan tayo. Ikaw ang bahala. Pero wag mong sabihin sa akin, Rayton, na hindi kita binalaan. Padabog na isinara ni Gary ang pinto. Naiwan si Rayton sa loob ng malawak niyang opisina. Kinuha niya ang bote ng whiskey sa gilid ng istante at diretsong uminom mula rito. Napasabunot siya sa kanyang buhok. Sunod-sunod ang dagok sa kanya. Una ay ang mga maling desisyon niya sa expansion. At ngayon ay ang unti-unting pag-ahas ni Leandro sa mga koneksyon niya. Kinuha niya ang kanyang coat at susi ng sasakyan. Hindi niya kayang manatili sa lugar na iyon. Kailangan niya ng alak na mas matapang at lugar na maingay para lunurin ang kanyang mga problema. Malakas ang musika sa loob ng Velvet Lounge. Puno ng usok ng sigarilyo at amoy ng alak ang paligid. Sa gitna ng entablado, nakapalupot ang katawan ni Atasca sa bakal na kubo. Mahusay ang bawat galaw niya. Pulido at puno ng puwersa, pero walang bahid ng kalaswaan sa kanyang ekspresyon. Trabaho lang ito para sa kanya. Pagkatapos ng kanyang set, bumaba si Atasca at kinuha ang kanyang robe. Agad siyang hinarang ng isang lalaking kanina pa nakatingin sa kanya mula sa VIP table, si Mr. Chua. Isang regular na customer na sanay nakukuha ang lahat sa pamamagitan ng pera. Galing mo kanina, Miss Atasca. Sayang naman kung sa bakal ka lang didikit. Dito ka na muna sa table ko. Order whatever you want. Ani Mr. Chua. Pasensya na po sir. Tapos na po ang shift ko. Bawal po kaming tumambay sa table ng guest. Aakbayan sana siya ni Mr. Chua pero mabilis na umiwas si Atasca. Hinawi niya ang kamay ng lalaki. Ang dami mong arte. Alam ko naman ang presyo ng mga katulad mo. Magkano ba? Isang gabi lang. Dodoblihin ko pa ang kita mo dito sa club ng isang buwan. Hindi po ako binibenta. Sayaw lang ang serbisyo ko dito. Kung gusto nyo ng babae, marami dyan sa iba. Wag ako. Tinalikuran siya ni Atasca at naglakad papunta sa dressing room. Napahiyaw ang mga kasama ni Mr. Chua sa table. Dahilan para mamula ang mukha ng matanda sa inis. Tinawag nito ang waiter na si Randy. Randy, halika dito. Lumapit agad ang waiter. Inabutan ito ni Mr. Chua ng 5,000 piso na nakaipit sa palad. Ano po yan, sir? Gusto ko ang babaeng yan. Masyadong matapang. Bigyan mo ng inumin. Yung special mix. Siguraduhin mong iinumin niya. Sir, delikado yan. Baka mapatalsik ako kapag nalaman ni manager. Walang makakaalam. Gusto ko lang siyang maging malambot. Kapag naging wild na yan, ako nang bahalang mag-uwi. Sige na. Dahil sa takaw sa pera, sumunod si Randy. Nagtimpla ito ng isang cocktail at pasimple niya itong hinaluan ng durog na tableta. Ito ang uri ng gamot na nagpapainit sa katawan ng sinumang makakainom at magdudulot ng labis na pagkainit. Sa kabilang dako ng bar, naupo si Rayton sa may counter. Sir Rayton, long time no see. Yung dati pa rin ba? Tanong ng bartender. Isang bote ng pinakamatapang ninyo. Iwan mo na sa akin ang bote. Nagsalin si Rayton at inisang lagok ito. Ramdam niya ang init na gumuhit sa lalamunan niya pababa sa tiyan niya. Pero hindi nito maalis ang bigat ng loob niya. Naalala niya ang mukha ng tatay niya bago ito namatay. Ang bili nito na ingatan ng kumpanya. Ngayon nasa bingit na siya ng pagkabigo. Samantala, lumabas si Atasca mula sa dressing room. Nakabihis na siya ng simpleng maong at t-shirt pero kapansin-pansin pa rin ang kanyang kagandahan.
Hinarang siya ni Randy na may dalang tray ng inumin. Ataska, may nagpapabigay. Compliments daw ng management para sa performance mo. Sayang naman kung tatanggihan mo. Papagalitan ako ni boss. Tiningnan ni Ataska ang inumin. Uhaw na uhaw siya pagkatapos ng ilang oras na pagsasayaw. Sigurado ka bang galing kay boss to? Baka galing naman yan sa customer eh. Hindi, kay boss talaga. Sige na, inumin mo na para makauwi ka na. Kinuha ni Ataska ang baso. Inubos niya ito sa ilang lagok. Salamat Randy, mauna na ako. Naglakad si Ataska palabas ng staff area papunta sa main exit. Pero bago pa siya makalampas sa crowd, nakaramdam siya ng kakaibang init. Hindi ito normal na init ng katawan. Parang may apoy na gumagapang sa kanyang kalamnan. Bumilis ang tibok ng puso niya at nanlabo ang kanyang paningin. Napahawak siya sa sandalan ng isang upuan. Nakita siya ni Mr. Chua mula sa di kalayuan. Tumayo ito takmang lalapit. Ayan na, sabi sa inyo bibigay din yan eh. Ani Mr. Chua. Natakot si Ataska. Alam niyang may mali. Hindi siya pwedeng maabutan ng manyakis na iyon. Pinilit niyang maglakad pero pasuray-suray ng kanyang mga hakbang. Ang bawat dampi ng tela ng damit niya sa kanyang balat nagbibigay ng matinding sensasyon. Sa pagmamadali niya, nabunggo niya ang isang lalaking nakaupo sa bar stool. Muntik siyang matumba pero nasalo siya nito. Oh, dahan-dahan lang miss. Amoy alak ang hininga ni Rayton pero matibay pa ang tindig nito. Tumingala si Ataska. Sa paningin niyang nanlalabo, nakita niya ang mukha ng lalaki. Gwapo, matangos ang ilong at may mga matang parang nangungusap. Tulungan mo ko, please. May humahabol sa akin. Napakunot ang noon ni Rayton. Nakita niya ang pamumula ng mukha ng babae at ang pawis na tumatagaktak sa leeg nito. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito sa kanyang mga bisig. Lasing ka ba? Saan kita dadalhin? Kahit saan, ilayo mo lang ako dito. Lumingon si Rayton at nakita ang isang matandang lalaki na papalapit. May kasamang 2 bodyguard. Kilala niya ang mga tingin na ganun, tingin ng mga buwitre. Hinawakan ni Rayton ng mahigpit si Ataska sa bewang. Sumama ka sa akin. Inakay niya si Ataska palabas ng bar bago pa makalapit si Mr. Chua. Isinakay niya ito sa kanyang sasakyan na nakapark sa VIP slot. Pagkasara ng pinto, napasandal si Ataska sa upuan. Hinihingal siya. Saan ang bahay mo? Ihahatid na kita. Ang init, sobrang init. Hinubad ni Ataska ang kanyang jacket. Nakasando na lang siya ngayon. Kitang-kita ni Rayton ang makinis nitong balat. Umiwas siya ng tingin at pinaandar ang sasakyan. Lasing din siya at ang presensya ng babae sa tabi niya hindi nakakatulong sa pagpipigil niya. Habang nagmamaneho, biglang humawak si Ataska sa braso ni Rayton. Ang hawak ay naging haplos. Huwag mo kong iiwan. Kailangan kita. Ang boses ni Ataska ay garalgal at puno ng pagnanasa. Hindi alam ni Rayton na epekto ito ng bawal na gamot. Ang akala niya ay isa itong babae na naghahanap ng kasama sa gabi. Tulad niya na naghahanap ng makakalimutan. Imbis na iuwi sa bahay nito, iniliko ni Rayton ang sasakyan papunta sa pinakamalapit na hotel kung saan mayroon siyang permanent suite. Pagpasok nila sa kwarto, halos hindi na makatayo si Ataska. Binuhat siya ni Rayton papunta sa kama. Aalis sana si Rayton para kumuha ng tubig pero hinila siya ni Ataska pababa. Dito ka lang. Hinalika ni Ataska si Rayton. Mabilis, mapusok at tila sabik na sabik. Sa ilalim ng impluwensya ng alak at bigat ng mga problema, bumigay ang kontrol ni Rayton. Gumanti siya ng halik. Nawala sa isip niya ang kumpanya, ang mga traidor at ang kinabukasan nito. Ang mahalaga lang sa sandaling yon ay ang babaeng nasa ilalim niya. Sigurado ka ba dito? Baka pagsisihan mo to bukas. Gusto ko to. Gusto kita. Wala nang ibang salitang namutawi. Tanging ang mga kaluskos sa mga damit na tinatanggal ang maririnig sa loob ng kwarto. Sa gabing yon ay naglaro sila sa apoy. Ngunit walang muwang na simula pala ito ng pagbabago sa takbo ng kanilang mga buhay. Napabalikwas ng bangon si Ataska. Kumirot ng matindi ang kanyang ulo na para bang binibiyak ito.
Napapikit siya ng mariin at hinawakan ng kanyang sentido. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, hindi ang pamilyar na butas-butas ng kisame ng kanilang bahay ang kanyang nakita. Isang mamahaling chandelier at malinis na puting kisame ang sumalubong sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang tabi. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nakita niya ang isang lalaking mahimbing na natutulog. Nakadapa ito't kalahati ng katawan na tatakpan ng puting kumot. Biglang bumalik sa alaala ni Atasca ang mga nangyari kagabi. Ang bar, ang inumin, ang init na naramdaman niya at ang lalaking ito. Diyos ko, anong ginawa ko? Nanginginig ang mga kamay na hinawi niya ang kumot. Nakita niya ang kanyang sarili na walang kahit na ano. Mabilis siyang tumayo at pinulot ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Sinuot niya ang kanyang maungat t-shirt ng mabilisan. Hindi niya pwedeng hintay na magising ang lalaki. Alam niyang takbo ng utak ng mga mayayamang lalaki. Iisipin lang nito na isa siyang bayarang babae na humihingi ng tip pagkatapos ng serbisyo at ayaw niyang maramdaman ang pangahamak na iyon. Tiningnan niya saglit ang mukha ni Rayton. Pasensya na pero kalimutan na nating nangyari to. Kinuha niya ang kanyang bag at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tahimik siyang lumabas at tumakbo papunta sa elevator. Paglabas ng hotel, sumakay agad siya ng jeep pa uwi. Kailangan niyang makauwi bago magising ang kanyang nanay. Pagdating niya sa kanilang lugar, amoy ng kanal at ingay ng mga nagiinom sa kanto ang sumalubong sa kanya. Ito ang realidad niya. Malayo sa malambot na kama at aircon ng hotel. Papasok na sana siya sa gate ng kanilang maliit na bahay nang biglang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanya si Berto, ang kanyang stepfather. Pula ang mga mata nito at amoy alak. Oh, ang aga mo yata. Saan ka galing? At bakit ngayon ka lang? Nag-overtime ako sa trabaho. Tabi, dadaan ako. Akmang lalampasan niya si Berto pero hinablot nito ang braso niya ng mahigpit. Huwag mo kong tinatalikuran kapag kinakausap kita. Asan ang sweldo mo? Akin na. Bitiwan mo ko. Wala akong pera. Pambili lang ng gamot ni Nani ang meron ako. Sinungaling. Nakita kitang sumakay sa kotse ng lalaki kagabi. Siguradong marami kang kinita doon. Hinila ni Berto ang bag ni Atasca. Ano ba? Berto, bitiwan mo ang gamit ko. Naggagawan sila sa bag. Buong puwersang hinila ni Atasca ng bag niya, kaya naman na out of balance si Berto. Sa galit ng matanda, bigla nitong sinampal si Atasca. Malakas ang tunog ng palad sa pisngi ng dalaga. Napahawak si Atasca sa mukha niya. Ramdam niya ang init at hapde. Nalasahan niya ang dugo sa gilid ng kanyang labi. Matigas ka ha? Ibibigay mo ba o bubugbugin pa kita? Tumingin si Atasca kay Berto. Wala nang takot sa mga mata niya. Puro galit na lamang. Hayop ka talaga. Sinugod ni Atasca si Berto. Hindi siya nagpatalo. Sinabunutan niyang manipis na buhok ng matanda at kinalmot ang mukha nito. Aray, walang yakang babae ka. Lumalaban ka na. Tinulak ni Berto si Atasca. Bumagsak ang dalaga sa simento. Gasgas ang siko at ang tuhod niya. Akmang sisipain siya ni Berto nang biglang lumabas ang nanay ni Atasca mula sa loob ng bahay. Umuubo ito at maputla pero pinilit na sumigaw. Berto, tigilan mo ang anak ko. Ani Nanay Lusing. Napatigil si Berto. Hinihingal si Atasca habang dahan-dahang tumatayo. Pinagpag niya ang kanyang sarili. Kinuha niya ang bag na nabitiwan niya at mahigpit itong niyakap. Subukan mong galawin ulit ako, Berto. Ipapapulis kita. Hinding-hindi ka makakakuha ng kahit 5 duling sa akin. Wala kang mahihita para lang sa pagsusugal mo. Lumayas ka sa pamamahay ko. Kung ayaw mong magbigay, lumayas ka. Bahay to ng nanay ko. Ikaw ang palamunin dito. Padabog na pumasok si Atasca sa loob ng kwarto at isinara ang pinto. Napasandal siya sa likod ng pinto at doon na bumuhos ang kanyang luha. Halo-halo ang nararamdaman niya. Ang kahihiyan sa nangyari sa hotel, ang sakit ng katawan niya at ang galit sa kanyang stepfather. Pero pinunasan niya agad ang luha. Hindi siya pwedeng maging mahina. Kailangan niyang maging matatag para sa kanyang nanay. Sa kabilang banda, nagising si Rayton sa tunog ng kanyang cellphone.
Kinapa niyang side table habang nakapikit pa ang isang mata. Sakit ng ulo ang unang naramdaman niya. Hello? Sir Rayton, kanina pa po tumatawag ang bangko. Kailangan daw po kayo sa opisina ngayon din, tungkol sa loan extension. Papunta na ako. Give me an hour. Sagot niya sa sekretary. Binaba niya ang tawag. Umupo siya sa gilid ng kama at hinilot ang kanyang ulo. Napatingin siya sa kabilang parte ng kama. Gulo-gulo ang unan at kumot. Amoy babae pa rin ang kwarto, pero wala na ang kasama niya. Tumayo si Rayton at naglakad papunta sa banyo. Wala man lang iniwang note, wala man lang pangalan. Sino ba yun? Iniisip niya ang mukha ng babae. Naalala niya ang takot sa mga mata nito noong nasa bar sila at ang pinagsaluhan nilang dalawa noong sila'y nasa kama. Napailing na lang siya. Wala siyang panahon para maghabol sa babae. Mas malaki ang problema niya sa kumpanya. Nagbihis si Rayton. Kailangan niyang harapin ang mga linta at boardroom. Pero bago siya lumabas, napansin niya ang isang maliit na hikaw na nahulog sa carpet malapit sa pinto. Isang mumurahing hikaw na peke ang bato. Pinulot niya ito at tinitigan. At saka, yun ang narinig kong tinawag sa kanya ng waiter. Ibinulsa niya ang hikaw. Hindi niya alam kung bakit, pero parang may nagsasabi sa kanya na magkikita pa sila ulit. Pagdating niya sa opisina, sinalubong siya agad ng ingay at kaguluhan. Rayton, nandito ka na pala. Alam mo na ba ang balita? Iniharap ni Gary ang isang tablet kay Rayton. Anong kalokohan to? Nakatitig sa screen si Rayton, isang blind item sa isang sikat na business vlog. Isang CEO na palugi ng furniture empire. Nakitang naglalasing at nag-uwi ng bayarang babae habang ang kumpanya nasa bingit ng pagkabangkarote. Nagsisimula na silang atakihin ang reputasyon mo, Rayton. Kapag nalaman ng investors na totoo to, tapos na tayo. Sinong naglabas na to? Si Leandro? Sino pa ba? Kailangan nating linisin ang pangalan mo. Or else, mapipilitan kaming tanggalin ka sa pwesto. Napakuyom ng kamao si Rayton. Akala niya simpleng gabi lang iyon ng paglimot. Hindi niya inakala na iyon palang magiging meet siya ng mas malaking pagsubok ng dapat niyang harapin. Samantalang makalipas ang ilang linggo, nanginginig ang mga kamay ni Atasca habang hawak ang isang maliit na stick. Nakakulong siya sa masikip at mapanghing kubeta ng bar bago magsimula ang shift niya. 2 pulang guhit. Positibo. Hindi pwede to. Hindi maaari. Nakaupo siya sa inodoro. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Ilang linggo na rin siyang nagsusuka at nahihilo. Akala niya dahil lang sa pagod at gutom. Pero iba pala ang dahilan. Paano na kami ni nanay? Wala akong ipon. Wala akong maibibigay sa batang to. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok. Isang gabi ng pagkakamali at habang buhay ng kapalit, naalala niya ang mukha ng lalaking yun. Ang lalaking hindi niya alam ang pangalan. Biglang kinalampag ang pinto ng kubeta. Atasca, lumabas ka dyan. May naghahanap sa'yo. Mabilis na itinago ni Atasca ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang jeans. Naghilamos siya para tanggalin ang bakas ng iyak. Paglabas niya, bumungad sa kanyang manager nila na namumutla at pawisan. Ano bang ginawa mo? Bakit nandito ang reporter sa labas? At bakit may mga pulis? Po, wala naman po akong ginagawa. Tingnan mo to. Hinila siya ng manager papunta sa opisina kung saan nakabukas ang TV. Sa balita, flash sa screen ng CCTV footage mula sa hotel hallway. Malabo ang kuha, pero kitang-kita ang pagpasok ng isang lalaki at babae sa kwarto. At kasunod nito ang mukha ni Rayton na naka-side by side sa blurred na mukha ni Atasca. Kumpirmada mula sa source na ang babaeng kasama ng CEO na si Rayton Villarreal ay isang dancer ng Velvet Lounge. Ayon sa mga kritiko, ito ay patunay na irresponsableng pamumuhay ng binata sa gitna ng krisis ng kanyang kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Atasca. CEO? Ang lalaking iyon ay isang CEO? Ikaw yan, di ba? Atasca, sisirain mo ang negosyo ko. Lumayas ka. Umalis ka na dito bago pa dumugi ng media ang lugar ko. Sir, sandali lang po. Kailangan ko po ng trabaho. Wala akong pakialam. You're fired. Kunin mo ang gamit mo at lumayas ka sa pinto sa likod. Tinulak siya ng manager palabas. Wala nang nagawa si Atasca kundi tumakbo.
Ramdam niya ang takot na gumagapang sa kanyang dibdib. Kalat na ang mukha niya sa balita kahit na blurred ito. Samantala, sa boardroom ng Villarreal Furnitures, basag ang screen ng tablet na ibinato ni Rayton sa pader. Leandro, sigurado kung siyang may gawa na to. Nakuha niyang CCTV footage sa Hotel Rayton at mukhang binayaran niyang babae para magpakuha ng video o magbigay ng impormasyon. Isipin mo, paano nalaman ni Leandro na nandoon ka? Tumingin si Rayton kay Gary. May punto ito. Masyadong planado ang lahat. Ang pagkakita niya sa babae sa bar, ang pagsama nito sa hotel, at ang biglaang paglabas ng video. Kasabwat siya. Ani Rayton, tumayo siya at inayos ang kanyang suot na damit. San ka pupunta? Nasa labas ang press. Hahanapin ko ang babaeng yun. Kung akala niya mapapabagsak nila ako gamit ang cheap tricks na ganito, nagkakamali sila. Rayton, delikado yan. Hayaan mo na lang ang mga abogado. Tumabi ka, Gary. Dumiretso si Rayton sa parking lot. Gamit ang impormasyon mula sa private investigator na binayaran niya, nakuha niya ang address ni Atasca. Mabilis niyang pinatakbo ang sasakyan papunta sa address na nasa papel. Hindi siya makapaniwala. Dinala siya ng GPS sa isang masikip na eskinita. Bumaba si Rayton sa kanyang sasakyan. Agad siyang pinagtinginan ng mga tambay. Isang lalaking porma at mamahaling relo sa gitna ng putikan at dikit-dikit na bahay. Naglakad siya ng mabilis hanggang sa marating niya ang lugar kung nasasaan si Atasca. Kinalampag niya ang pinto. Lumabas ka dyan. Alam kong nandyan ka. Bumukas ang pinto. Si Atasca ang tumambad sa kanya. Gulat na gulat ito. Nakaimpake ng mga gamit nito sa isang malaking bag at tila aalis niya. Tatakas ka? Pagkatapos mo akong ibenta kay Leandro. Pumasok si Rayton ng walang paalam at isinara ang pinto. Masikip ang bahay. Amoy gamot ang paligid. Anong sinasabi mo? Umalis ka dito. Huwag ka nang magmaang-maangan. Magkano? Magkano ang binayad niya sa'yo para sirain ako? 500,000? 1 million? Hinawakan ni Rayton si Atasca sa balikat at idinikit sa pader. Bitiwan mo ko. Nasasaktan ako. Masasaktan ka talaga. Dahil sa'yo, babagsak ang kumpanya ko. Dahil sa kalandaan mo't kasakiman mo sa pera. Sa sobrang galit at insulto, naipon ang puwersa sa palad ni Atasca. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Rayton. Natahimik ang buong kwarto. Napahawak si Rayton sa kanyang pisngi. Pulang-pula ito. Tumingin siya kay Atasca na ngayon ay umiiyak sa galit. Huwag mo kong igaya sa mga taong kilala mo. Wala akong binibenta ni hindi kita kilala. Nawalan ako ng trabaho dahil sa iskandalong yan. Sinungaling. Kung hindi ikaw, sino? Ikaw lang ang kasama ko noong gabing yun. Akmang hahawakan ulit siya ni Rayton pero tinulak siya ni Atasca ng buong lakas. Lumayas ka na. Ayoko nang makitang pagmumukha mo. Gulo lang ang dala mo sa buhay ko. Hindi ako aalis hanggat hindi ka umaamin. Sabihin mo sa press na setup lang ang lahat. Paano ko gagawin yun? Totoo naman ang nangyari, di ba? May nangyari sa atin. Napaupo si Atasca sa sahig. Napahagulgulo siya. Hindi niya nakaya ang bigat. Ang nanay niya ay nasa kabilang kwarto at natutulog. Ang stepfather niya na baka dumating anumang oras. At ang problemang dinadala niya sa sinapupunan. Tumayo ka dyan. Pupunta tayo sa media. Lilinisin mo ang pangalan ko. Hinila ni Rayton ang kamay ni Atasca para patayuin ito. Ayoko. Bitiwan mo ko. Masama ang pakiramdam ko. Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Sinira mo ang buhay ko. Buntis ako. Buntis akong hayop ka. Natigilan si Rayton. Binitiwan niya ang kamay ni Atasca. Para bang tumigil ang ikot ng mundo sa loob ng masikip na bahay na iyon. Ang tanging naririnig lang ay ang hikbi ni Atasca at ang patak ng tubig mula sa tumutulong gripo. Ano? Dinukot ni Atasca ang pregnancy test sa bulsa niya at ibinato ito sa dibdib ni Rayton. Ayan, tingnan mo. Yan ang napala ko sa gabing yun. Tapos sasabihin mo, binayaran ako? Sana nga binayaran na lang ako para may pampalaglag ako. Pinulot ni Rayton ang plastic stick sa sahig. 2 lines. Positive. Tinitigan niya si Atasca. Nakikita niya ang takot at desperasyon sa mga mata nito. Walang halong panluloko.
Ito ang mukha ng isang taong gipit na gipit. Bigla ay may kumatok ng malakas sa pinto. Boses ng mga lalaki sa labas. Miss Atasca, nandyan po ba kayo? Pakisagot naman po ng ilang tanong. Sir Rayton, nakita po namin ang kotse ninyo. Magkasama po ba kayo sa loob? Tanong ng mga reporter. Nagkatinginan si Rayton at Atasca. Nasa labas ang media. Kapag nalaman nilang buntis ang babae, lalong masisira si Rayton. At kapag nalaman nila kung saan nakatira si Atasca, hindi siya titigilan ng mga ito. Mabilis na nag-isip si Rayton. Ito na ang punto na wala na siyang atrasan. Kumilos ka. Kunin mo ang mga gamit mo. Saan tayo pupunta? Hindi ka pwedeng manatili dito. At hindi ko pwedeng hayaan na makausap ka nila nang wala ako. Sumama ka sa akin. Paano ang nanay ko? Isasama natin siya, bilis. Wala nang nagawa si Atasca. Alam niyang delikado kung mananatili sila doon. Mabilis niyang ginising ang nanay niya na gulong-gulo sa mga nangyayari. Paglabas nila ng pinto, dinumog sila ng flash ng kamera at mikropono. Sir Rayton, totoo po ba ang relasyon ninyo? Hinarangan ni Rayton si Atasca at ang nanay nito gamit ang kanyang katawan. No comment. Tabi, tumabi kayo. Puwersahang hinawi ni Rayton ng mga reporter para makasakay sila sa kotse. Nang makapasok na sila, mabilis niyang pinaharurot ang sasakyan palayo sa magulong lugar na iyon. Sa rear view mirror, nakita ni Rayton si Atasca na nakayakap sa nanay nito, nanginginig at umiiyak. Napahawak si Rayton sa manibela ng mahigpit. Ang akala niya, simpleng solusyon ng paghahanap sa babae. Pero ngayon, mas lalong naging komplikado ang lahat. Hawak niya na ngayon ang responsibilidad sa 2 taong estranghero sa kanya. Huwag kayong lalabas ng unit na to. May security sa lobby. Pero ayokong magkaroon ng dahilan ng media para makita kayo. Inilapag ni Rayton ang susi sa glass table. Nasa loob sila ng malawak niyang penthouse. Nakaupo si Nanay Lusing sa sofa. Takot na takot dumihan ng mamahaling tela. Si Atasca naman nakatayo sa gitna. Yakap ang sarili. Saan matutulog ang nanay ko? Kailangan niya ng pahinga. Sa guest room sa kanan. Kompleto na ang gamit doon. Ikaw, doon ka sa sofa o kung saan mo gusto matulog. Basta wag kayong mangingialam ng gamit na hindi sa inyo. Wala kaming nanakawin sa'yo. Huwag kang mag-alala. Siguraduhin mo lang. Dahil oras na may mawala dito, hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Buntis ka man o hindi. Tinalikuran sila ni Rayton at pumasok sa master's bedroom. Padabog na isinara ang pinto. Kinabukasan, nagising si Rayton sa amoy ng bawang at sibuyas. Bumangon siya na kunot ang noo. Sanay siya sa amoy ng brewed coffee at toasted bread sa umaga. Lumabas siya ng kwarto at nakita si Atasca sa kusina. Naka-apron ito at nagsasangag ng bahaw na kanin. Anong ginagawa mo? Nagulat si Atasca at muntik nang mabitiwan ng sandok. Nagluluto ng almusal. Gising na si nanay. Kailangan niya ng kumain para makainom ng gamot. Lumapit si Rayton sa stove at pinatay ito. Sinong nagsabi sa iyong pwede kang magluto dito? Amoy palengke ng buong unit ko. Pagkain lang yan. Ano bang masama? Gutom kami. May delivery naman ah. Pwede namang magpa-deliver. Ayoko ng amoy na yan na dumidikit sa furniture ko. Alam mo bang imported ang sofa na yan? Kapag kumapit ang amoy ng mantika dyan, hindi na mawawala. Kinuha ni Atasca ang kawali at inilapag sa mesa ng padabog. Ang arte mo, pagkain lang nagagalit ka na. Kung ayaw mo ng luto ko, diwag. Sa amin na lang to. Talagang hindi ako kakain yan. Tingnan mo nga ang sarili mo. Para kang katulong na nag-aambisyon sa bahay ng amo niya. Tiningnan siya ni Atasca ng matalim. Mas gugustuhin ko pang magmukhang katulong kaysa maging katulad mo na saksakan ng sama ng ugali. Mayaman ka nga, wala ka namang modo. Tinalikuran ni Rayton ang babae bago pa siya makapagsalita ng mas masakit. Dumiretso siya sa sala at binuksan ang kanyang laptop. Nagkalat ang mga folder at financial reports sa center table. Ito ang mga dokumentong inuwi niya kagabi mula sa opisina. Buong maghapon, hindi nagpansinan ng dalawa. Abala si Rayton sa pakikipag-usap sa telepono. Attorney, gawan mo ng paraan. Hindi pwedeng makita ng audit team ang butas na yan. Oo, alam ko. Pero kung babayaran natin ang tax penalty ngayon, wala na tayong pampasahod sa empleyado next month.
Napahawak si Rayton sa ulo. Sumasakit na naman ito. Tumayo siya para kumuha ng tubig sa kusina. Iniwan niyang nakabukas sa mga folder sa mesa. Habang nasa kusina si Rayton, lumabas si Atasca galing sa guest room. Pinatulog niya na ang nanay niya. Nakita niyang mga nagkalat na papel. Hindi niya sana papansinin pero nahagip ng mata niya ang isang pamilyar na format, isang balance sheet. Lumapit siya. Kinuha niya ang isang papel. Mali ito. Binasa niya ang entries. Hindi tama sa computation ng depreciation cost at ang tax computation sa ilalim. Sobra ng 3 zero. Dumating si Rayton dala ang baso ng tubig. Nakita niyang hawak ni Atasca ang confidential files. Bitiwan mo yan. Sabi nang huwag kang makikialam eh. Hinablot ni Rayton ng papel. Muntik na itong mapunit. Tinitignan ko lang. Mali kasi ang nakalagay. Natawa si Rayton ng mapakla. Mali? Ano namang alam ng isang pole dancer sa corporate finance? Baka nga simpleng addition lang, hirap ka na. Oo, pole dancer ako pero dean's lister ako sa accountancy bago ko tumigil sa pag-aaral. At sinasabi ko sa'yo, mali ang entry ng row 45. Natigilan si Rayton. Tiningnan niya ang mukha ni Atasca. Seryoso ito, walang halong biro. Anong sinasabi mo? Lumapit ulit si Atasca at itinuro ang papel na hawak ni Rayton. Tingnan mo yung asset depreciation ng factory equipment. Naka-double entry. Tapos yung computation ng VAT dito sa baba. Naka-base sa gross sales pero hindi binawas ang input tax mula sa suppliers. Kaya lumalabas na sobrang laki ng babayaran yung tax. Pero kung itatama mo yan, makakatipid kayo ng halos 2 milyon. Kumunot ang noo ni Rayton. Tiningnan niya ang linya na tinuturo ni Atasca. Kinuha niya ang calculator sa tabi ng laptop. Nag-compute siya. Mabilis sa mga daliri niya. Nanlaki ang mga mata ni Rayton. Tama ang babae. Double entry nga at mali ang formula na ginamit ng accountant niya para sa tax. Paano mo nakita yun ng ganun kabilis? Sanay ako sa numero. Yan ang mundo ko bago ko napilitang maging pole dancer. Bumalik si Atasca sa sofa at kinuha ang isang folder. At hindi lang yan. Dito sa income statement, may nawawalang pondo sa logistics department. Nakalagay dito miscellaneous expense pero wala namang resibo o breakdown. Kalahating milyon ang nawawala buwan-buwan. Napaupo si Rayton sa tabi ni Atasca. Hindi niya alintana na magkatabi sila. Kinuha niya ang folder na hawak nito. Miscellaneous expense? Si Gary ang humahawak ng logistics. Di mukhang si Gary ang nagnanakaw sa'yo. Masyadong malinis pero tamad siya sa pagtatago. Kung magaling ang accountant mo, nakita na dapat tumatagal na. Ang accountant ko, si Gary ang nagrekomenda. Nagkatinginan sila. Sa unang pagkakataon, hindi pandidiri o galit ang nakikita ni Rayton kay Atasca, kundi pagkamangha. Kailangan mong i-audit lahat ng transaction simula noong nakaraang taon. Sigurado ko, marami ka pang makikitang butas. Hindi ko kaya yung mag-isa at hindi ko pwedeng pagkatiwalaan ng finance team ko ngayon. Tinitigan ni Rayton si Atasca. Nakita niyang talino sa likod ng pagiging palaban nito. Tutulungan mo ko. Bakit ko gagawin yun? Kanina lang nilalait mo ang luto ko at tinawag mo kong katulong. Babayaran kita, hindi lang bilang bayarang babae, kundi sa tulong mo na maging accountant ko. Napaisip si Atasca. Kailangan niya ng pera para sa panganganak at sa gamot ng kanyang nanay. Ito na ang pagkakataon para makaalis sila sa laylayan. Gusto ko ng maayos na kontrata at gusto ko ng respeto. Huwag mo kong sisigawan kapag nagtatrabaho tayo. Deal, simulan natin ngayon. Inabot ni Rayton ng isang pen kay Atasca. Tinanggap ito ng dalaga. Sa gitna ng magulong mesa at magulong sitwasyon, nagsimula ang isang alyansa na hindi inaasahan ng dalawa. Lumipas ang 2 buwan, iba na ang ayos ng penthouse ni Rayton. Kung dati ay malinis na parang museo, ngayon ay may buhay na ito. May mga nakatumpok na dokumento sa mesa. May tsinelas sa gilid ng sofa at amoy sinigang ang kusina. Nakatutok si Atasca sa laptop ni Rayton. Suot niyang isang maluwag na duster dahil nagsisimula ng umumbok ang kanyang tiyan. 2:00 na ng madaling araw pero gising pa rin siya. Lumabas si Rayton mula sa kwarto. May dala siyang baso ng gatas. Uminom ka muna.
Bawal sa buntis ang nagpupuyat at nagpapalipas ng gutom. Inilapag ni Rayton ang gatas sa tabi ng laptop. Tiningnan niya ang screen. Puno ito ng mga spreadsheets at graphs. Salamat, tatapusin ko lang to. Nakita ko na kung saan dinala ni Gary ang pondo para sa warehouse renovation. Gumawa siya ng ghost supplier. Bukas na yan. Magpahinga ka na. Kailangan nating matapos to bago ang board meeting sa Lunes. Ito ang bala mo para mapatalsik sila. Hinilot ni Atasca ang kanyang likod. Napangiwi siya sa sakit. Mabilis itong napansin ni Rayton. Masakit ba? Medyo, nangangawit lang siguro. Pumunta si Rayton sa likuran ni Atasca. Dahan-dahan niyang hinawakan ng balikat ng dalaga. Nagsimula siyang pisilin ito ng marahan. Nagulat si Atasca. Nanigas ang katawan niya. Anong ginagawa mo? Minamasahe ka. Huwag kang malikot. Napapikit si Atasca. Masarap ang haplos ni Rayton. Matigas pero maingat. Unti-unting nawala ang tensyon sa kanyang balikat. Hindi mo naman kailangan gawin to. Dala mo ang anak ko at tinutulungan mo kong iligtas ang kumpanya ko. Kulang pa nga to. Tumayo si Atasca at humarap kay Rayton. Nagluto ko ng sinigang kanina. Nasa ref. Initin mo na lang kung gutom ka. Napangiti ng kaunti si Rayton. Dati, puro mga sosyaling pagkain lang ang alam niyang kainin. Pero mula nang dumating si Atasca, natutunan niyang kumain ng tuyo, munggo at sinigang at mas gusto niya ito. Sige, sabayan mo ako. Habang kumakain sila, napansin ni Rayton na namumutla si Atasca. Bigla itong napatakip ng bibig at tumakbo papunta sa lababo. Sumuka si Atasca. Agad na tumayo si Rayton. Hinagod niya ang likod ni Atasca habang nakayuko ito sa lababo. Kumuha siya ng tissue at tubig. Hinga ka ng malalim. Ilabas mo lang. Pasensya na. Nakakadiri. Wala akong pakialam. Parte yan ng pagbubuntis. Ayos ka lang ba? Inabutan niya ng tubig si Atasca. Kinuha rin niya ang isang bimpo at pinunasan ng pawis sa noo ng dalaga. Walang pandidiri sa mukha ni Rayton. Puro pag-aalala lang. Salamat, Rayton. Ang bait mo pala kapag hindi ka nang bubulyaw. Huwag kang masanay. Special treatment lang to dahil may sakit ka. Inalalayan niya si Atasca pabalik sa sofa. Itinaas niya ang paa nito sa unan para maging komportable. Kinabukasan, may bisitang dumating sa kondo. Si Monica, ang HR manager ng kumpanya. May dala itong mga papeles na kailangang pirmahan ni Rayton. Pinapasok siya ni Rayton sa sala. Naabutan ni Monica si Atasca na nagwawalis ng sahig habang kumakanta. Tumaas ang kilay ni Monica. Kilala niya si Atasca mula sa mga balita. Ang disgrasyada na sumira sa imahe ng kanyang boss. Sir Rayton, nandito po ang resignation letters ng mga staff ni Mr. Gary. At bakit pinapapasok ninyo ang mga ganitong klaseng tao dito? Ginawa niyo na palang katulong? Napatigil si Atasca sa pagwawalis. Tumingin siya kay Monica. Nakasuot ito ng mamahaling office attire at matapobring nakatingin sa kanya. Excuse me? Oh, nagsasalita ka pala. Ang sabi ko, bagay sa iyong may hawak na walis. Mas disente kaysa sa kung ano-anong tubo ang kinakapitan mo. Narinig ni Rayton ang sinabi ni Monica. Lumabas siya mula sa kusina. Hawak ang baso ng juice na tinimpla niya para kay Atasca. Nag-iba ang timpla ng mukha ni Rayton. Monica. Sir, sorry po. Sinasabihan ko lang tong babae na bilisan ng linis. Nakaka-distract po kasi. Lumapit si Rayton kay Atasca at inakbayan niya ito ng mahigpit. Una sa lahat, hindi siya katulong. Siya ang ina ng anak ko. At siya ang dahilan kung bakit may kumpanya ka pang pinapasukan ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Monica. Namutla siya. Sir, hindi ko po alam. Pangalawa, wala akong karapatang insultuhin ang sino man sa loob ng pamamahay ko. Lalo na ang taong mas matalino at mas may breeding pa kaysa sayo. Rayton, hayaan mo na. Hindi. Kailangan niyang malaman ng lugar niya, Atasca. Monica, leave the papers on the table and get out bago ko pa maisipan na isama ka sa tatanggalin ko sa trabaho. Nanginig ang kamay ni Monica habang nilalapag ang folder. Sorry po, sir. Sorry po, ma'am. Mabilis na lumabas si Monica. Nang magsara ang pinto, tumingin si Atasca kay Rayton. Sobra ka naman. Tinakot mo yung tao. Nararapat lang sa kanya yun.
Ayoko may nambabastos sa'yo, kahit sino pa sila. Kinuha ni Rayton ng walis mula sa kamay ni Atasca. At isa pa, bakit ka nagwawalis? Sabi ko magpahinga ka, di ba? Ako na dyan. Sinubukan ni Rayton na magwalis. Awkward ang hawak niya at parang nagkakalat lang siya ng alikabok. Natawa si Atasca. Malakas na tawa na ngayon lang narinig ni Rayton. Akin na nga yan, para kung naglalaro ng golf. Ganito kasi yun. Tinuruan ni Atasca si Rayton kung paano humawak ng walis ng tama. Sa gitna ng tawanan at simpleng gawaing bahay, unti-unting nabubuo ang isang pamilya na hindi idinikta ng dugo o kontrata, kundi ng pag-aalaga at respeto. Napatitig si Rayton sa nakangiting mukha ni Atasca. Nawala ng mabigat na aura na laging nakapalibot sa kanya. Salamat, Atasca. Para saan? Sa pagtuturong magwalis? Sa lahat. Sa pagdating mo. Nagkatinginan sila. Wala nang halong mali siya o pagnanasa. Isang malalim na koneksyon ang namamagitan sa kanila. Pero alam nilang marami pa silang haharapin na pagsubok. Isang hapon, naiwan si Atasca at Nanay Lusing sa kondo. Nasa trabaho si Rayton para makipag-meeting sa mga natitirang suppliers. Abala si Atasca sa pag-aayos ng mga resibo habang nanonood ng TV sa sala ang kanyang ina. Tahimik at payapa ang lahat nang biglang bumukas ang main door. Pumasok ang isang babaeng nasa edad 50, puno ng alahas at nakasuot ng eleganteng bestida. Kasama nito ang isang mas batang babae na mukhang kasing edad ni Rayton, na may bitbit na mamahaling bag. Sila si Doña Consuelo na ina ni Rayton at si Beatriz ang kanyang kapatid. Nagulat si Atasca. Wala siyang inaasahang bisita. Oh my God, Mami. Totoo nga ang chismis. Ginawang ampunan ni Kuya ang kondo niya. Tumingin si Doña Consuelo kay Atasca mula ulo hanggang paa. Puno ng pandidiri ang mukha nito. Ikaw ba ang babaeng sumira sa pangalan ng anak ko? Ang kapal din ng mukha mong tumira dito. Tumayo si Atasca. Ramdam niya ang kaba pero hindi siya nagpahalatang natatakot. Sino po kayo at bakit kayo pumapasok ng walang paalam? Ako ang may-ari ng unit na to bago ko ibigay kay Rayton. Kaya wala kang karapatang tanungin ako kung bakit ako nandito. Ikaw ang dapat lumayas. Lumapit si Beatriz sa mesa at tinabig ang mga inaayos na papel ni Atasca. Nagkalat ang mga ito sa sahig. Ano ba? Mga papel yan ni Rayton. Mga papel? Huwag mo kaming patawanin. Ang trabaho ng mga katulad mo, kumapit sa tubot maghanap ng lalaking magpapalamon sa inyo. Tignan mo nga ang nanay mo, mukhang basahan. Napatayo si Nanay Lusing. Nanginginig ito sa takot pero lumapit kay Atasca. Huwag niyo naman pong pagsalitaan ng ganyan ng anak ko. Tumahimik ka, matanda. Wala kayong karapatang magsalita sa harap ko. Biglang tinulak ni Beatriz si Nanay Lusing. Napaupo ang matanda sa sofa. Doon nagdilim ang paningin ni Atasca. Huwag niyo siyang sasaktan. Sinugod ni Atasca si Beatriz. Hinablot niya ang buhok nito at hinila pababa. Napasigaw sa sakit si Beatriz. Mami, tulong! Sinasaktan niya ako. Bitiwan mo ang anak kong hayop ka. Hinampas ni Consuelo ng kanyang bag si Atasca. Tinamaan si Atasca sa balikat at braso. Pero hindi niya binitiwan ang buhok ni Beatriz. Gumanti si Beatriz at sinabunutan din si Atasca. Nagpagulong-gulong sila sa carpet. Pilit na pinoprotektahan ni Atasca ang tiyan niya habang lumalaban. Lumabas kayo dito, wala kayong modo. Isang malakas na sampal ang pinakawalan ni Consuelo kay Atasca. Tumama ito sa pisngi niya ng napakalakas dahilan para siya'y mapatigil. Hinawakan ni Consuelo at Beatriz si Atasca sa magkabilang braso. Pilit nila itong kinaladkad palabas ng pinto. Ilalabas namin ang basura kung saan siya nababagay. Bitiwan niyo ako. Buntis ako. Masasaktan ang bata. Wala kaming pakialam sa bastardong yan. Sigurado namang hindi yan kay Kuya. Nasa tapat na sila ng pinto nang biglang bumukas ang elevator. Lumabas si Rayton. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Ang ina at kapatid niya. Kinakaladkad si Atasca na gulo-gulo ang buhok at umiiyak. Anong nangyayari dito? Bumitaw si Beatriz at Consuelo nang makita si Rayton. Tumakbo si Atasca papunta sa likod ni Rayton.
Hawak ang kanyang tiyan, hinihingal at nanginginig. Ma, Beatrice, anong ginagawa niyo kay Atasca? Rayton, salamat at dumating ka. Tinutulungan ka lang namin na alisin ang peste sa buhay mo. Tingnan mo, sinaktan niya ang kapatid mo. Pinakita ni Beatrice ang magulo niyang buhok at ang kalmot sa braso. Kuya, wild animal siya. Pinalayas lang namin siya pero nanakit siya agad. Tumingin si Rayton kay Atasca. Nakita niya ang pamumula ng pisngi nito kung saan siya sinampal. Nakita rin niya si Nanay Lusing na umiiyak sa sofa. Takot na takot. Humarap si Rayton sa kanyang pamilya. Umalis kayo. Natigilan si Consuelo. Ano? Sabi ko umalis kayo ngayon din. Pinapaalis mo ang sarili mong ina para sa babaeng yan? Rayton, nahihibang ka na ba? Siyang sumira sa'yo. Kayo ang sumisira sa akin. Habang lugi ang kumpanya. Nasaan kayo? Nasa Europe. Nag-aaksaya ng pera. Habang ako sumasalo ng lahat ng bigat ng kumpanya dahil sa stress. Nasaan kayo? Wala, di ba? Lumapit si Rayton kay Consuelo. Ang babaeng tinatawag niyong basura. Siya ang nag-aayos ng gulo na iniwan niyo. Siya ang tumutulong sa akin para may maipang shopping pa kayo. Kaya wag na wag niyo siyang sasaktan. Kuya, seryoso ka ba talaga dito? Subukan niyo ulit na pumunta dito at manggulo. Ipapaputol ko ang lahat ng cards niyo at tatanggalan ko kayo ng access sa mga properties. Naiintindihan niyo? Nanlaki ang mata ni Beatrice. Alam niyang seryoso ang kanyang kuya. Pagsisisihan mo to, Rayton. Pinagpapalit mo ang ina't kapatid mo sa isang pokpok. Get out, bago ko tumawag ng security. Padabog na lumabas si Consuelo at Beatrice. Rinig na rinig ang takong nila sa hallway habang nagmamadaling umalis. Pagkasara ng pinto, agad na hinarap ni Rayton si Atasca. Okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Hinawakan ni Rayton ang mukha ni Atasca. Sinuri niya kung may iba pang sugat. Okay lang ako pero si nanay. Tumakbo sila papunta kay Nanay Lusing. Nanginginig pa rin ito. Niyakap ni Rayton ang matanda. Isang bagay na hindi niya ginagawa kahit sa sarili niyang ina. Sorry po, Nay. Hindi ko po alam na pupunta sila. Pangako hindi na mauulit to. Papalitan ko ang lakat, dadagdagan ko ang security. Naiyak si Atasca habang pinapanood si Rayton. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may kakampi sila. Hindi lang boss o ama ng anak niya, kundi isang tunay na partner. Noong gabing yon, hindi umalis si Rayton sa tabi ni Atasca. Bakit hindi mo sinabi sa kanila na accountant ka? Bakit hinayaan mong laitin kanila? Hinahaplos ni Rayton ang buhok ni Atasca habang nakahiga ito sa kanyang hita. Kasi kahit anong sabihin ko, ang tingin pa rin nila sa akin ay mababa. Hindi ko kailangan magpaliwanag sa mga taong sarado ang isip. Hinawakan ni Rayton ang kamay ni Atasca. Pwes ako magpapaliwanag sa kanila at sa buong mundo, ipapakita natin kung sino ka talaga. Hinalikan ni Rayton ang likod ng palad ni Atasca. Pasensya ka na sa pamilya ko. Hayaan mo simula ngayon, ako na ang pamilya mo. Kayo ni nanay at ang baby natin. Napangiti si Atasca. Ramdam niya ang sensiridad ni Rayton. Salamat, Rayton. Pero mag-ingat ka. Hindi titigil ang nanay mo. At sigurado ko, gagamitin nila si Leandro para lalo tayong pabagsakin. Hayaan mo sila. Handa na ako. Basta nasa tabi kita. Kaya nating harapin kahit sino. Habang tumatagal na nakatira ang dalawa sa parehong bubong, mas lalong bumibigat rin ang mga problema hindi lang dahil sa pagbubuntis ni Atasca, maging sa kalagayan ng kumpanya ni Rayton. Negative na ang cash flow natin para sa next quarter. Kahit anong tipid natin, kung walang papasok na bagong kapital, mapipilitan tayong isara ang factory sa Laguna. Inilapag ni Rayton ang kanyang cellphone. Katatapos lang niyang kausapin ang huling bangko na pwedeng magpautang, pero rejected sila. Sa loob ng opisina ay nakasuot si Atasca ng maternity dress na pinatungan ng blazer. Mukha na siyang profesional, malayo sa itsura niya nung una silang nagkita. May kilala ko. Napatingin si Rayton kay Atasca. Sino? Isa na naman bang supplier na manluloko sa atin? Hindi, isang investor, si Mr. Kenjiro. Hapon siya na may-ari ng shipping lines. Naging regular guest siya sa Velvet Lounge noon. Biglang nagsalubong ang kilay ni Rayton. Guest sa club? Atasca, seryoso ka ba?
Ibibenta natin ang kumpanya sa isang Hapon na naging customer mo. Ano bang gusto niyang kapalit? Ikaw? Huminga ng malalim si Atasca. Sanay na siya sa pagsiselos ni Rayton pero kailangan niyang ipaliwanag ito ng maayos. Huwag kang bastos. Iba si Mr. Kenjiro. Hindi siya katulad ni Mr. Chua o ng ibang manyakis doon. Pumupunta lang siya para makinig ng music at uminom. Madalas kaming magkwentuhan tungkol sa negosyo. Dahil nalulungkot siya at wala siyang makausap na nakakaintindi ng English ng maayos. Kahit na, ayokong humarap sa taong nakakita sa'yo na sumasayaw ng ganun. Rayton, lunukin mo muna yung pride mo. Kailangan natin ng pera. At nirerespeto ko ni Mr. Kenjiro. Alam niyang matalino ko. Ilang beses ko siyang tinulungan na mag-translate ng mga kontrata niya nung nasa club pa ako. May utang na loob siya sa akin. Wala nang nagawa si Rayton. Alam niyang tama si Atasca. Tinawagan ni Atasca ang private number ni Mr. Kenjiro. Kinabukasan, nagkita sila sa isang private room ng isang Japanese restaurant. Dumating si Mr. Kenjiro, isang matandang Hapon na pormal ang tindig. Nang makita niya si Atasca, ngumiti ito at yumuko bilang paggalang. Miss Atasca, it's good to see you again. You look radiant. Arigato, Mr. Kenjiro. This is Rayton Villarreal, CEO of Villarreal Furnitures. Nagkamay ang dalawang lalaki. Mahigpit ang hawak ni Rayton, tila nagbabanta. Pero nanatiling kalmado ang Hapon. Nagsimula ang meeting. Inilatag ni Atasca ang business proposal. Sir, as you can see in the graph, our production quality remains top tier. Ang problema lang namin, liquidity dahil sa mismanagement ng previous partners. But with your investment, we can export our furniture using your shipping lines. Win-win situation po ito. Namangha si Rayton, ang galing ni Atasca magsalita. Gamit ang technical terms at detalyadong numbers, nakikipagsabayan ito sa veteranong negosyante. Tumangutango si Mr. Kenjiro habang binabasa ang documents. Impressive. Very detailed. I always knew you were more than just a beautiful face, Atasca-san. Sasagot sana si Rayton nang biglang bumukas ang pinto ng private room. Pumasok si Leandro, nakasuot at mayabang ang ngiti. Sa likod niya ay si Gray. Mr. Kenjiro, pasensya na sa abala. Nabalitaan kong nandito ka sa Pilipinas. I wanted to warn you before you sign anything with these scammers. Tumayo si Rayton, kumuyom ang kamao niya. Anong ginagawa mo dito, Leandro? Private meeting to. Tinutulungan ko lang ang kaibigan nating Hapon. Mr. Kenjiro, do you know who you are dealing with? This man is bankrupt and that woman. Tinuro ni Leandro si Atasca na nakaupo lang ng tuwid. She's a whore from a cheap club. Buntis siya sa labas. Siguro naman alam mo yun dahil suki ka sa bar na pinanggalingan niya, di ba? Tumawa si Leandro ng malakas. Inaasahan niyang mapapahiya si Atasca at magagalit si Rayton. Akmang susugurin ni Rayton si Leandro, pero hinawakan ni Atasca ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Pinigilan siya nito. Tumayo si Atasca ng dahan-dahan. Humarap siya kay Leandro. Tapos ka na ba, Leandro? Bakit? Totoo naman ah. Anong alam ng isang babae na ang ginagawa lang ay manghimas ng mga tubo ng kung sino-sino sa pagpapatakbo ng kumpanya? Sigurado kung ginagamit mo lang ang katawan mo para makuha ang deal na to. Lumapit si Atasca kay Leandro. Walang takot sa mukha niya. Oo, galing ako sa club. Sumayaw ako para buhayin ang pamilya ko at ang sarili ko. Pero kahit kailan, hindi ako nagnakaw. Hindi ako nanloko ng tao. At hindi ako nanira ng kapwa para umangat. Humarap si Atasca kay Mr. Kenjiro. Mr. Kenjiro, you are a wise man. You know numbers don't lie. Look at the proposal. Look at the projections. Kung ang batayan ninyo sa pag-i-invest ay ang chismis ng isang lalaking insecure at takot matalo, then feel free to leave. Pero kung gusto nyo ng partner na tapat at kayang ibalik ang pera nyo ng triple, pirmahan nyo to. Tahimik ang lahat. Tumingin si Mr. Kenjiro kay Leandro, tapos kay Atasca. Dahan-dahang kinuha ni Mr. Kenjiro ang kanyang fountain pen. I don't like men who interrupt my meals. And I do not like men who disrespect women. Pinirmahan ni Mr. Kenjiro ang kontrata sa harap ni Leandro. Leandro-san, get out of my sight. I am pulling out my shares from your logistics company effective tomorrow.
I do not do business with people who have no honor. Nanlaki ang mata ni Leandro. Namutla ito. Ang investment ni Mr. Kenjiro ang isa sa bumubuhay sa kanyang kumpanya. Mr. Kenjiro, wait! Nagkakamali kayo! Binubola lang kayo ng babaeng yan. Guard! Pumasok ang security ng restaurant at pinalabas sina Leandro at Gary. Rinig pa rin ang sigaw ni Leandro habang hinihila palabas. Hindi pa tayo tapos, Rayton. Babagsak din kayo. Nang matahimik, napaupo si Atasca. Medyo nahilo siya sa tensyon. Agad siyang inalalayan ni Rayton. Ayos ka lang. Tubig, uminom ka. My apologies for the disturbance. Atasca-san, you handled that with grace. Thank you, Mr. Kenjiro, for trusting us and for trusting my wife. Nagulat si Atasca sa sinabi ni Rayton na wife. Ngumiti si Mr. Kenjiro. She is a rare gem. Rayton-san, take care of her. Now let us eat. The sashimi here is excellent. Habang kumakain sila, hindi binitiwan ni Rayton ang kamay ni Atasca sa ilalim ng mesa. Pag-uwi nila sa kondo, tahimik lang sila sa sasakyan. Pero pagpasok sa unit, biglang niyakap ni Rayton si Atasca. Oh, bakit? Ang galing mo kanina. Sobrang galing mo. Sabi ko naman sa iyo kaya ko ang sarili ko. Alam ko, pero kanina, nung tinawag kang pokpok ni Leandro, gusto ko siyang patayin. Gusto kong basagin ang mukha niya. Hinawakan ni Atasca ang mukha ni Rayton. Hindi na kailangan. Mas masakit ang ginawa natin. Kinuha natin ang pera niya at pinakita natin na wala siyang power sa atin. I'm sorry, Atasca. Sa lahat ng panghuhusga ko noon, maling-mali ako. Tapos na yon. Ang mahalaga, may pondo na tayo. Makakapagsimula na tayo ulit. Hinalikan ni Rayton si Atasca sa noo. Hindi lang tayo magsisimula. Babawi tayo at sisiguraduhin kong magbabayad sila Leandro at Gary sa lahat ng ninakaw nila. Biglang sumeryoso ang mukha ni Rayton. May kinuha siyang envelope sa kanyang bag. Speaking of Gary, minahanap akong witness. Binuksan niya ang envelope. Litrato ng isang babae, si Laila, ang dating sekretary ni Gary na bigla na lang nawala noong nagsimulang malugi ang kumpanya. Si Laila? Akala ko nasa abroad na siya. Hindi, tinago siya ni Leandro pero nahanap siya ng investigator ko. Nasa isang safe house siya sa Cavite. Gusto niyang lumutang dahil hindi tinupad ni Leandro ang usapan nila sa pera. Kung ganun, kailangan natin siyang makuha bago pa siya mahanap ulit ni Leandro. Pupuntahan ko siya bukas. Siya ang huling alas natin para makulong sila. Tumingin si Atasca sa mga mata ni Rayton. Handa na sila para sa huling laban. Nakaupo si Gary sa kabisera ng mahabang mesa sa boardroom. Nakataas ang kanyang paa at tumihit-hit ng sigarilyo kahit na bawal ito sa loob. Nakapalibot sa kanyang 5 pang board members na pawang mga kasabwat ni Leandro. Naiinip na ako. Nasaan na ba si Rayton? Baka nag-e-empake ng gamit niya. Alam naman niyang tapos na ang maliligayang araw niya. Ani Gary, nagtawanan ng mga matatandang lalaki. Siguraduhin niyo lang na pipirmahan niyo ang motion to declare the CEO position vacant. Ako nang bahalang magpasok ng bagong management team. Wala akong dapat ipag-alala, Leandro. Hawak natin ang boto. At saka sino ba naman ang kakampi sa kanya? Yung babaeng bayaran? Bumukas ang pinto ng malakas. Pumasok si Rayton. Maayos ang kanyang suot, ahitang muka at diretso ang tingin. Sa tabi niya ay si Atasca. Nabitbit ang isang makapal na folder. Nasa likuran nilang 2 security guard at isang babaeng nakasuot ng sombrero at shade. Mukhang nagkakasiyahan kayo Sayang, hindi ako na-inform na may party pala. Binaba ni Gary ang kanyang paa at pinatay ang sigarilyo. Rayton, akala ko hindi ka nasisipot. Nandito ka ba para ibigay ang resignation letter mo? Nandito ako para magtanggal ng basura, Gary. At uunahin ko sa head table. Naglakad si Rayton papunta sa kabilang dulo ng mesa. Sumunod si Atasca. Inilapag ni Atasca ang mga folder sa harap ng bawat board member. Ano to? Sino ang babaeng yan? Bakit may buntis dito? Tanong ng isang board member. Siya yung sikat na pokpok sa news. Atasca, tama ba? Miss, boardroom to, hindi bedroom. Walang tubo dito para sa yawan mo. Ani Gary,
Nanginig ang kamay ni Rayton sa galit pero hinawakan siya ni Atasca sa braso. Tumingin si Atasca kay Gary ng diretsyo. Basahin niyo ang nasa folder, Mr. Gary, bago ka magsalita ng kung ano-ano. Binuksan ng isang board member ang folder. Teka, audit report ko to ah. Bakit? Bakit magkaiba ang figures dito kaysa sa pinasa sa amin ni Gary? Dahil ang report na hawak nyo ngayon ang totoong estado ng kumpanya. Nakasaad yan ang lahat ng ghost suppliers, fake invoice, at unliquidated cash advance na napunta sa personal na account ni Mr. Gary at ng kumpanya ni Leandro. Namutla si Gary, hinablot niya ang folder at ito'y tiningnan. Peki ito, gawa-gawa lang to ng babaeng yan. Wala siyang alam sa accounting. Siyang nakadiscover ng double entries na pinalusot mo, Gary. Something na hindi nakita ng audit firm na binayaran mo. Humarap si Rayton sa babaeng nakatayo sa likuran nila. Laila, tanggalin mo na yung shades mo. Tinanggal ng babae ang kanyang sombrero at salamin. Napasinghap si Gary para siyang nakakita ng multo. Laila? Hello, Sir Gary. Sir Leandro, kamusta po kayo? Tagal nating hindi nagkita ya. Sino siya? Tanong ng board member. Siya si Laila, ang dating sekretary ni Gary na inutusan niyang gumawa ng mga peking resibo. Siya rin ang nagtatago ng ledger ng mga kickback na natanggap niyo mula kay Leandro. Inilabas ni Laila ang isang itim na notebook. Nandito po lahat, petsa, oras, at kung magkano ang idiniposit sa account niyo sa Cayman Island. Gusto niyo po bang basahin ko isa-isa? Napatayo si Leandro. Sinungaling! Binayaran niyo siya! Wala kayong ebidensya. Nasa labas sa mga pulis si Leandro. Nakaka-coordinate na kami sa NBI. Ang notebook na yan at ang testimony ni Laila, sapat na para makulong kayo ng habang buhay dahil sa corporate fraud at estafa. Natakot ang ibang board members. Nagkanya-kanya silang tanggi. Wala akong alam dyan. Si Gary ang nagabot sa akin ng pera. Sabi niya bonus yun. Wika ng isang board member. Ako din, tinakot niya ako. Sabi niya tatanggalin niya ako sa board kapag hindi ako pumirma. Mga traidor, tumahimik kayo! Sa sobrang taranta at galit, dinampot ni Gary ang mabigat na glass ashtray sa mesa. Kasalanan mo to, babae. Binato ni Gary ang ashtray kay Atasca. Mabilis ang pangyayari. Hinarang ni Rayton ang kanyang katawan. Tumama ang mabigat na kristal sa likod ni Rayton. Napadaing si Rayton sa sakit pero hindi siya natumba. Rayton! Nagkagulo sa loob. Sinugod ni Gary si Atasca at Laila para agawin ang notebook. Pero bago pa siya makalapit, sinipa siya ni Rayton sa tiyan. Tumalsik si Gary at bumagsak sa mga upuan. Subukan mong lapitan ang asawa ko o ang witness ko. Basag yung mukha mo. Agad na pumasok ang mga pulis na nag-aabang sa labas. Dinampot nila si Gary na namimilipit sa sakit. Lalabas sana si Leandro sa kabilang pinto pero hinarang siya ng 2 pulis. Bitiwan niyo ako! Hindi niyo ba ako kilala? Tatawagan ko ang abogado ko. Tawagan mo na rin ang nanay mo, Leandro. Kakailanganin mo ng dalaw sa kulungan. Ani Rayton. Habang pinopusasan si Leandro, dumaan siya sa tapat ni Atasca. Tumigil siya at dinuraan ng paanan ni Atasca. Huwag kang magsaya. Babalikan kita, tandaan mo yan. Hindi natinag si Atasca. Tinitigan niya si Leandro sa mata. Sure, I'll wait for you. Yun ay kung makakalabas ka pa sa kulungan. Dahil sa oras na makalabas ka, mas mataas na ako kaysa sayo at hindi mo na ako maaabot pa. Hinila na ng mga pulis si Leandro palabas. Sunod-sunod na inilabas sa mga board members na sangkot sa katiwalian. Naiwan sa loob ang mga inosenteng empleyado na nakasilip sa pinto. Gulat na gulat sa mga nangyari. Napahawak si Rayton sa kanyang likod. Napangiwi siya. Rayton, okay ka lang ba? Dalhin ka namin sa hospital. Okay lang to. Gasgas lang to. Ang mahalaga ligtas kayo ni baby. Hinawakan ni Rayton ang tiyan ni Atasca. Tapos na. Wala nang manggugulo sa atin. Lumapit si Laila sa kanila. Sir Rayton, Ma'am Atasca, salamat po. Kung hindi niyo ako kinuha, baka pinapatay na nila ako. Salamat din sa tapang mo, Laila. Huwag kang mag-alala. Sagot namin ang protection mo hanggang sa matapos ang kaso. Humarap si Rayton sa mga naiwang empleyado sa labas ng pinto. Tahimik ang lahat. Hinihintay nila
kung anong sasabihin ng boss nila. Everyone listen. Simula ngayon, malinis na ang Villarreal Furnitures. Wala nang nakawan, wala nang politika. Ibabalik natin ang dating sigla ng kumpanya at utang nating lahat yun sa babaeng to. Inakbayan ni Rayton si Atasca. Siya si Atasca, ang bagong Chief Financial Officer ng kumpanya. Mayaangal ba? Walang sumagot. Maya-maya, may pumalakpak na isa. Si Monica, ang HR manager na dating nang insulto kay Atasca. Nakayuko ito't nahihiya pero pumapalakpak. Sumunod ang iba hanggang sa mapuno ng palakpakan ng buong floor. Napaluha si Atasca hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa wakas nakikita na siya ng mga tao hindi bilang isang dancer sa bar kundi bilang isang tao na may kakayahan at halaga. Siraulo ka talaga, CFO agad, wala pa nga akong diploma. Bumulong si Rayton sa kanya. Di tapusin mo ang pag-aaral mo. Akong bahala sa tuition. Basta wag mo lang akong iiwan sa accounting. Sumasakit ang ulo ko sa numbers. Natawa si Atasca at niyakap si Rayton. Sa gitna ng magulong boardroom na puno ng nagkalat na papel at tumumbang upuan, naramdaman nila ang tunay na tagumpay. Pero alam ni Rayton na may isa pa siyang dapat gawin, ang harapin ang kanyang sariling pamilya at ipaalam sa kanila na hindi na siya ang dating Rayton na kaya nilang diktahan. Handa na ba ang lahat? Sigurado ka bang kumpleto ang documents para sa enrollment mo? Nasa loob sila ng sasakyan. Ihahatid ni Rayton si Atasca sa universidad. Ito ang unang araw ng pagbabalik ni Atasca sa eskwela para tapusin ang kanyang degree sa accountancy. 5 buwan nang nakalipas mula nang mangyari ang gulo sa boardroom. Nasa kulungan na si Leandro at Gary habang dinidinig ang kaso. Nakabangon na rin ang Villarreal Furnitures at mas lalo pang lumakas dahil sa partnership kay Mr. Kenjiro. Oo naman, ikaw ang dapat mag-ingat sa opisina. Huwag kang iinom ng kape nang walang laman ng tiyan mo. Hinawakan ni Rayton ang kamay ni Atasca. Malaki na ang tiyan na to. Atasca, may gusto sana akong itanong. Ano yun? Tungkol ba sa budget? Na-approve ko na yung request ng HR. Hindi tungkol sa trabaho. Tungkol sa atin. Itinigil ni Rayton ang sasakyan sa tapat ng gate ng university. Pinatay niya ang makina at humarap kay Atasca. May dinukot siyang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito, isang singsing na may simpleng disenyo pero kumikinang ang brilyante. Natigilan si Atasca, napatakip siya ng bibig. Rayton, alam kong mabilis ang lahat. Nagkakilala tayo sa bar. Nagkamalit nagkagulo. Pero sa loob ng ilang buwan na magkasama tayo, napatunayan ko na hindi lang kita kailangan dahil sa negosyo at hindi lang kita pananagutan dahil sa bata. Tinitigan ni Rayton si Atasca sa mata, seryoso at puno ng emosyon. Gusto kitang pakasalan dahil mahal kita. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging tao ulit. Tinanggap mo ko nung panahong pati sarili kong pamilya tinalikuran na ako. Will you marry me, Atasca? Hindi bilang CFO, kundi bilang asawa ko. Tumulo ang luha ni Atasca. Hindi niya inakalang darating ang araw na ito. Ang akala niya noon hanggang pangarap na lang ang magkaroon ng maayos na pamilya. Oo, Rayton. Oo naman. Isinuot ni Rayton ang singsing sa daliri ni Atasca. Hinalikan niya ang kamay nito at pagkatapos ay ang noo. I love you. Susunduin kita mamaya. I love you too. Sige na. Baka malit pa ako sa klase. Bumaba si Atasca sa sasakyan. Taas noo siyang naglakad papasok sa campus. Hindi na siya nahihiya. Wala na siyang tinatago. Makalipas ang 2 buwan, naganap ang kasal. Hindi ito sa isang malaking katedral tulad ng gusto ng nanay ni Rayton. Sa isang garden venue lang ito ginanap. Simple at pribado. Ang mga bisita ay may mga taong tunay na nagmamahal sa kanila tulad ni Nanay Lusing na naka-wheelchair pero masigla. Si Mr. Kenjiro na tumayo bilang ninong. Si Laila na ngayon, head secretary na at ang mga loyal na empleyado ng kumpanya. Wala si Doña Consuelo at Beatriz. Pinili nilang wag pumunta dahil sa hiya at pride pero hindi iyon naging kawalan para kay Rayton. Nakatayo si Rayton sa altar, naghihintay. Nang bumukas ang pinto at lumabas si Atasca suot ng puting gown na bumabagay sa kanyang malaking tiyan, hindi napigilan ni Rayton ng mapaluha. Rayton, tinatanggap mo ba si Atasca bilang iyong makakasama sa hirap at ginhawa?
Opo, Father. Higit pa sa sapat. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng reception. Masaya ang lahat. Walang halong plastikan. Lumapit si Mr. Kenjiro sa mag-asawa habang nakaupo sila sa presidential table. Congratulations! You two are perfect for each other. Ataska-san, make sure this man behaves. Don't worry, Ninong. Hawak ko ang leeg niyan at ang checkbook niya. Nagtawanan sila pero biglang namilipit sa sakit si Ataska. Nabitiwan niyang hawak na tinidor. Ataska, bakit anong nangyari? Napahawak si Ataska sa tiyan niya. Humigpit ang kapit niya sa braso ni Riton. Riton, ang sakit. Parang lalabas na. Nagkagulo sa reception. Manganganak na ang anak ko. Tumawag kayo ng ambulansya. Ani Nanay Lusing. Hindi naaabot. Kotse, dalhin niyo ang kotse dito. Binuhat ni Rayton si Ataska kahit nakagaon ito. Tumakbo siya papunta sa sasakyan. Aray, Rayton, dahan-dahan naman. Mauugoy ang bata. Sorry, kumapit ka lang. Malapit lang ang hospital. Habang nasa biyahe, sumisigaw si Ataska sa sakit. Habang si Rayton ay halos lumipad na sa bilis ng pagmamaneho. Pawisan ng binata. Mas kinakabahan pa kaysa noong humarap siya sa board members. Hinga. Sabi sa libro, inhale, exhale daw. Hinga, Ataska. Huwag mo akong utusan. Ikaw kaya ang umiri dito. Bilisan mo na lang. Pagdating sa hospital, agad sinugod si Ataska sa delivery room. Ilang oras ang lumipas, pabalik-balik ng lakad si Rayton sa hallway. Hindi siya mapakali. Naririnig niyang sigaw ni Ataska mula sa loob. Nang biglang tumahimik at narinig niya ang iyak ng isang sanggol, malakas at matinis. Bumukas ang pinto at lumabas ang doktor na nakangiti. Congratulations, Mr. Villarreal. It's a healthy baby boy. Napaluhod si Rayton sa sahig. Napaiyak siya sa tuwa at pasasalamat. Pumasok siya sa kwarto matapos linisan ng mag-ina. Nakahiga si Ataska. Pagod na pagod at gulo ang buhok. Yakap nito ang maliit na sanggol na nakabalot sa asul na tela. Lumapit si Rayton at hinalikan sa noo si Ataska. Ang tapang mo. Salamat. Kamukha mo siya. Sana lang hindi siya maging kasing sungit mo. Hayaan mo. Tuturuan natin siyang maging matalino katulad mo. Ano ang ipapangalan natin sa kanya? Tinitigan ni Ataska ang bata. Arthur Villarreal. Para siyang ikaw. Matigas ang ulo pero may mabuting puso. Arthur? Bagay sa kanya. Makalipas ang isang taon, naging cover ng isang business magazine ang pamilya Villarreal. Nakaupo si Rayton sa kanyang opisina habang karga si baby Arthur. Sa tabi niya ay si Ataska na ngayon ay isa ng ganap na CPA at official CFO ng kumpanya. Pumasok si Ataska sa opisina. May dala itong mga folder. Mr. CEO, pirmahan mo to. Na-audit ko na yan. Approve na ang expansion natin sa Davao. Yes, ma'am. Boss ka talaga. Pinirmahan ni Rayton ng papel nang hindi binabasa. Hoy, hindi mo binasa. Paano kung resignation letter ko yon? Tumingin si Rayton kay Ataska. Alam kong hindi mo gagawin yun dahil hindi mo kayang iwan ng kumpanyang tinulungan mong itayo at lalong hindi mo kayang iwan ng lalaking patay na patay sa'yo. Lumapit si Ataska at niyakap si Rayton mula sa likod. Ang hangin mo talaga? Pero tama ka naman eh, hindi ako aalis. Tumingin sila sa bintana ng opisina. Tanaw nila ang syudad na puno ng ilaw. Dati, ang tingin ni Rayton dito ay puro kompetisyon at problema. Pero ngayon, nakikita niya ito bilang isang lugar na puno ng pag-asa. Dahil sa isang pagkakamali sa bar, natagpuan niya ang pinakamagandang biyaya ng buhay niya. Napatunayan nila na hindi hadlang ang nakaraan para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang kailangan lang, tapang na harapin ang totoo at puso na marunong magmahal at magpatawad. Niyakap ni Rayton ng mahigpit ang kanyang mag-ina. Buo na siya't wala nang hihilingin pa.